Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Sa gitna ng isang masalimuot na laban sa korte, tumitindi ang galit ni Mia sa kanyang mga kapatid. Ang mga maduming taktika na ginamit ng kabilang panig sa pangunguna ni Attorney Renan ay naglalayong sirain ang kredibilidad ni Mia. Sa kanyang galit, hindi na nakapagpigil si Mia at hinarap ang kanyang mga kapatid, na tila ba ang kanilang pagkakaisa ay unti-unting nagiging alon ng hidwaan. Si Attorney Renan, isang mapanlinlang na abogado, ay nagplano upang sirain si Mia sa harap ng hukuman. Sa kanyang mga sagot kay Lilet na puno ng pang-iinis, tila pinapakita niya na hindi kayang kontrolin ni Lilet ang kanyang kliyente. Sa kabila ng mga banta at pang-aasar, matatag na sumagot si Lilet, handang ipaglaban ang kanyang kapatid at ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng mainit na harapan sa korte, hinarap ni Lilet si Attorney Renan sa kanyang tanong tungkol sa tunay na motibo ni Attorney Renan. Lumabas ang tunay na kulay ni Attorney Renan bilang isang sinungaling at manipulator. Sa kabila ng mga pangako ng abogado na walang mangyayaring masama, nag-aalala si Lilet na ang kanilang relasyon ni Eira ay unti-unting nasisira dahil sa mga laro ni Attorney Renan. Samantala, sa Keystone, tila napaparanoid si Eira. Akala niya ay sila ni Attorney Renan ang pinag-uusapan ni na Attorney Spanky at Rona. Ngunit nang lapitan siya ni Attorney Spanky, siniguro nitong hindi sila ang paksa ng usapan. Sa kabila ng mga alalahanin, nag-aalala si Rona na tila wala sa focus si Eira, lalo na sa issue ng hit and run scandal. Pinayuhan ni Attorney Spanky si Eira na pag-isipan ang kanyang kinabukasan at huwag ipagsawalang bahala ang mga usapan sa Keystone. Ngunit sa kabila ng mga payo, nagpatuloy ang stress na dulot ni Lilet sa kanyang buhay. Sa pagdating ni Trixie, dala ang isang sulat. Nagulat si Eira nang malaman ang tungkol sa petition na inihain ni Lilet sa korte upang i-freeze ang lahat ng asset na naiwan ni Attorney Meredith. Ang galit ni Eira ay umabot sa rurok. Hindi siya titigilan ni Lilet at tila mas pinatindi pa ng petisyon ang kanilang alitan. Sa kabilang banda, naguguluhan si Mia kung dapat pa bang ipaglaban ang kanilang laban sa lupa. Ayaw niyang masira ang kanilang pamilya dahil lamang sa mana, at lalo nang ayaw niyang maglabasan sila ng mga baho. Habang nag-uusap sina Ramon at Tomas, nagalit si Ramon sa desisyon ni Tomas na ilabas ang lahat ng mga baho ng kapatid nilang si Mia. Para kay Ramon, hindi ito makatarungan at hindi ito ang usapan nila. Sa kabila ng lahat, nagbigay siya ng ultimatum kay Tomas, ang kapatid nila o ang pera. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin at pagmamahal sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, isang regalo ang natanggap ni Trixie mula kay Lilet na nagbigay ng pag-asa sa kanya sa kanilang pag-uusap, na ipakilala o naisingit sa usapan ang tungkol sa hatian ng mana at pag-freeze ng mga assets. Pinayuhan ni Trixie si Lilet na huwag awayin si Eira, kundi manatili sa tabi nito upang mas mabantayan si Eira.
Sa araw ng hearing, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Nakipagbati si Atty. Renan kay Lilet na tila isang himala. Sa kabila ng kanilang mga alitan, nagpasya si Lilet na makipagbati upang mas mabantayan si Eira. Sa kanilang pag-uusap, naging emosyonal ang dalawa. Napagdesisyonan ni Lilet na hayaang magdesisyon si Eira kung saan siya magiging masaya, kahit na may mga pagdududa sa kanilang tiwala. Kinausap rin ni Lilet si Kurt na nagbigay ng blessing para sa kasal ni Eira at Atty. Renan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, nagpasya si Lilet na ipagpatuloy ang laban para sa kanyang pamilya. Ang tanong, matutuloy kaya ang kasalang Eira at Renan? Ang kwento ng Lilet ay puno ng emosyon, pagsubok at mga desisyon na may malalim na epekto sa kanilang mga buhay. Ang mga kaganapan ay nagdadala ng mga tanong tungkol sa halaga ng tiwala, pamilya at ang mga sakripisyo na kinakailangan upang mapanatili ang mga ugnayan. Sa huli, ang kasal ni Eira at Atty. Renan ay nagiging simbolo ng mga komplikadong relasyon at ang mga hamon na dala ng mga desisyon ng bawat isa. Ang mga tagapanood ay mahihikayat na mag-isip tungkol sa kanilang sariling mga relasyon at kung paano nila hinaharap ang mga hamon sa kanilang buhay. Ang Lilet Matias ay hindi lamang isang kwento ng alitan at laban, kundi isang pagninilay-nilay sa kahalagahan ng pamilya, pagkakaibigan at ang mga sakripisyo na kinakailangan upang mapanatili ang mga ugnayan sa kabila ng mga pagsubok. Sa pag-usad ng kwento, ang mga karakter ay nahaharap sa mga moral na dilemas at ang kanilang mga desisyon ay may malalim na epekto sa kanilang mga buhay. Ang paglalaban ni Mia para sa kanyang mga karapatan at ang pagsisikap ni Lilet na protektahan ang kanyang kapatid ay nagiging sentro ng kwento na nagdadala ng mga tanong tungkol sa kung ano ang tama at mali sa isang sitwasyon na puno ng emosyon. Ang mga interaksyon ng mga tauhan ay nagiging salamin ng kanilang mga takot at pag-asa at ang kanilang pagnanais na makamit ang katarungan. Sa huli, ang kwento ay nagiiwan ng mga tanong kung paano ang mga desisyon ng bawat tauhan ay makakaapekto sa kanilang kinabukasan at kung paano nila mapapanatili ang kanilang mga ugnayan sa kabila ng mga pagsubok. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.